it will be very difficult for the present administration, the Marcos administration, to come to the figure of having a 6.3 trillion pesos budget kung meron 28 items na blanco at merong 241 billion pesos na halagang nawawala. Paano ka nagkaroon ng sumang 6.3 trillion pesos budget for 2025? Lagi kong ginagamit na halimbawa, ang grade 1 student, tanungin mo 1 plus 1, sasagutin ka, tama ito, 2. Tanungin mo ng 2 plus 2, sasagutin ka, 4, tama pa rin. Pero kahit kayong magagaling at veteranong journalista at periodista, pati yung mga miyembro ng tinatawag nating new media ngayong hapon sa kwartong ito, tanungin ko kayo, 3 plus blank, mahirap sagutin yan. Pero yan ay nasagot ng ating mga mambabatas. Sa kung paano paraan, yan yung ating inaalam dahil nakita natin, ipinakita natin na blanco yung final approved, ratified, and signed bicameral conference committee report. Mahalaga na pag-usapan natin ito dahil pagbalik sa Mega Manila, ang dinadalang balita doon, nung tinatawag natin, mawalang galang, hindi tayo nakikipag-away kung kanino man, nais lamang natin ituwid yung misinformation or malinformation, yung fake news na lumalabas. Ang nakalagay sa isang banner story ng isang kilalang broadsheet, pinalalabas, pinag-utos ng Korte Suprema sa mababang kapulungan na ilabas ang kopya, the original copy of the General Appropriations Act. Mali. Ang kautusan ng Korte Suprema ay dalawang bagay. Ilabas ang original copy ng enrolled bill, iba po iyon sa General Appropriations Act. At ilabas yung original na kopya ng General Appropriations Bill. At ito ay nagbunsod dahil tayo ay nag-file ng motion to issue subpoena ducis tecum at obligahin ng Korte na ilabas ng mababang kapulungan yung original copy ng enrolled bill at yung original copy ng General Appropriations Bill. Why? Because I, Congressman Sid Ungab of the 3rd District of Davao, and more so President Rodrigo Roa Duterte, when we first presented this discovery, hindi namin kailanman sinabing may blanco sa GAA. Walang lumabas sa aming bibig na may blanco sa GAA. Ang blanco sa Bicameral Conference Committee report na aprobado, ratified, pirmado at ifinail din ng miyembro ng Vice-Cam kung tawagin diyan sa House of Representatives Bills and Index Service noong December 11, 2024 around 4 o'clock in the afternoon. Magkaiba kasi yung GAA. Yung GAA, pag yan ay hindi mo pinirmahan, mananatiling GAB yan. Nagiging GAA siya from GAB pag pinirmahan mo. Pero bago ka maging GAB, pupuntahan mo yung pundasyon, yung Bicameral Conference Committee report. Pag yun ay ifinail na dahil aprobado, pirmado, ratified, at ifinail sa House of Representatives Bills and Index Service, wala nang ibang pwedeng gawin doon kundi printing na lang nung tinatawag na enrolled bill. Kaya ipinapalabas natin yung enrolled bill. Nang sa ganun, makita natin, malaman at matuntun kaninong makating kamay ang nakialam diyan sa blankong Bicameral Conference Committee report. Sino yung makating kamay na naglagay ng mga halaga sa blankong yan? Mahalaga nating malaman yun dahil doon pa lamang ay may krimen nang naganap. Yan ay falsification of a legislative document. Sapagkat pag natapos na sa BICAM, tapos na yan. Hindi mo na pwedeng galawin kahit isang blankong item dyan. Malinaw yun. At nung naiipit na sila, una nilang sinabi na nagsisinungaling daw kami at sinabi naming may blanko sa GAA. Wala kaming sinabing may blanko sa GAA. Makikita natin na to change the narrative and suit yung kanilang narrative. Wala kaming sinabing may blanko sa GAA. Yun nga ang kini-question natin. Bakit nagkaroon ng halaga bigla doon sa GAA? Blanco yung Bicameral Conference Committee. At nung naiipit na sila, ang tinuturan na ng mga mambabatas sa mababang kapulungan, ang sinasabi na
yun daw po ay ministerial duty na lamang at ang naglagay ng mga halaga ay yung tinatawag na miyembro ng Committee on Appropriations Technical Working Staff o yung miyembro ng Committee on Finance ng Senado, tinatawag nilang Technical Working Group. Dito mo makikita kung paano tayo patuloy na binubudol ng administrasyon ito. Nung sila'y ipit na, ang ituturo nila yung mararangal, yung matitino, yung mga tapat, yung mga honest na empleyado ng House of Representatives. Hindi ako naniniwala, hindi kami naniniwala na merong maglalakas na loob na isang empleyado ng Senado o ng House of Representatives na makikialam sa blankong yan. Bakit? Malinaw sa ating saligang batas. Article 6, Section 24, pakicheck nyo na lamang. Malinaw yan, that all appropriations bill shall originate exclusively from the House of Representatives. Ibig sabihin, yung mga halal na mambabatas. So kung empleyado ka lang, wala kang otoridad. Kaya natin hinahanap kung kaninong makating kamay yung naglagay ng mga halaga diyan sa blanco items of Bicameral Conference Committee report. Nais nating malaman. Babae ka ba? Lalaki ka ba? Taga-Malacanang ka ba? O taga-Kongreso ka? O marami sila? Ito ang ating dapat malaman sapagkat kailangan lahat ng Pilipino, kahit kayo, ay kasali sa usaping ito. Hindi para sumang-ayon dito sa aking inilalahad sa inyo. Kung hindi para magkaroon kayo ng sarili ninyong opinion, sarili ninyong paninindigan, sarili ninyong pananaw. Bakit kanyo? Era nyo yan. Pera ng sambayan ng Pilipino yan. Pera nyo ang linulustay sa maling proseso ng pagpasa ng tao ng budget. At yan ang dapat nating pag-usapan, hindi yung mga deflection, diversion, or continuing deception na ginagawa ng Marcos administration. Kagaya ng ano? Yung isa pang huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit natin sinasabing ito'y huwad? Kukunin ko na rin ang pagkakataong ito. Malinaw din sa ating saligang batas. Article 11, Section 4 of our Constitution. Ang sinasabi, kung gagamitin mong behikulo o sasakyan papuntang Senado bilang impeachment, yung Article 11, Section 4, yung 1/3 ng miyembro ng mga House of Representatives ang pumirma para automatic transmittal na yung impeachment complaint, magiging articles of impeachment at tutuloy na ito sa Senado. Malinaw doon na dapat ito ay verified impeachment complaint. Anong ibig sabihin ng verified impeachment complaint? Unang-una, ang nagtakda niyan ay ang ating saligang batas. Ulitin ko, Article 11, Section 4. Tumungo tayo sa kahulugan ng verified complaint. Tingnan po ninyo yung tinatawag nating rules of court. I believe that is Article 7, Section 4 of the rules of court. Ang nakalagay doon, para ka i-considera na isang verified complaint, dapat ito, unang-una, nabasa mo. Pag nabasa mo, kinakailangan maintindihan mo. Pangatlo, dapat ito ay base sa iyong personal knowledge o hindi kaya base sa authentic records. You have to help me do the math. Baka maaaring mali ang pag-unawa ko. Binibida nila, binabandera nila, 215 congressmen ang pumirma sa loob ng 7 oras na trabaho. Sa 1 oras, meron lamang 60 minutes. Kung babasahin mo yung 33 pages na verified impeachment complaint ang titulo nila, kung babasahin mo ng totoo, nanamnamin mo, iintindihin mo, bago mo pirmahan, dapat yan siguro tig sa 10 minuto. Sa 1 oras, 6 na mambabatas lamang ang pwedeng pumirma. Sa 7 oras na trabaho, walang break, walang toilet break, walang lunch break, walang merienda break, walang break. Ang makakapirma lamang ay 42. Kung tig 10 minutes. Sabihin na natin mabilis sila, matatalino sila, at sadyang marunong mag-speed reading. Di gawin natin 5 minutes each. Kahit na 5 minutes each, 84 ang maximum na makakapirma. Saan galing yung 215? Therefore, hindi ito
yung requirement na itinakda ng ating saligang batas na dapat verified impeachment complaint. Therefore, hindi ito pasok sa definition ng tinatawag nating rules of court. Therefore, hindi rin ito papasok sa definition ng verified impeachment complaint ng sariling rules of procedure ng House of Representatives. I think it's Article 2 or Article 3, Section 2 or Section 3 of the Rules of Procedure of the House of Representatives. So makikita natin yung patuloy na panawagan ng hakbang ng maiso to uphold, respect, and defend the Constitution. Hindi lamang ng mga ordinaryong mamamayan, kundi pagkus yung mga naninilbihan sa ating pamahalaan, yung mga elected, kahit na yung